What's up guys? Napaka-gloomy ngayon. Inaantay ko yung yung tennis court tumuyo. Babawi ako kay Manong ngayon. In today's video, 2024 na. Okay pa ba pumunta dito para mag-nursing? And okay pa ba pumunta dito para mamuhay? And share namin sa inyo kung bakit nursing ang choice namin and yung journey ko as a nurse. From bakit nursing ang pinili ko and bakit US ang ang pinasok kong country para mamuhay and mag-practice dito as a registered nurse. And then si Nika, share din niya sa inyo. Right? Actually itong topic na to may mga nagre-request noon na gawin ko tong topic na to. So ayun, tara, walking muna tayo. It's Sunday, gloomy day. Nakakawala sa parang ang pangit lang sa mood na umalis ng ganito ang weather. Pero kailangan pilitin. Alright, it's gloomy pero okay lang. And bagong gupit, wow, ganda. Ay, lakas ng tawa niya. Lakas ng tawa niya guys. Makatawa te. Makatawa. So yun guys, Beb, 2024 na. Okay pa bang pumunta dito yung mga Filipino nurses na gustong pasukin tong country na to na mag-nursing? Bakit hindi? Bakit hindi? Oo nga naman. But 2024 na, okay pa rin dito mag-practice ng nursing and okay pa rin dito mamuhay and to work as registered nurse. Bakit? Kasi parang mas ano ba? Hindi ko ma-explain. Topic ako, hindi ko rin pala ma-explain. Hindi, I mean inflation. Kung nasa sa Pilipinas pa rin kayo, ang baba na rin, parang bumababa lalo yung yung buying power ng peso. So kahit medyo nagmamahal na rin ang mga goods dito, at least diba dollar din ang hawak mo. At saka parang normal na lang din ang COVID dito kaya parang bumabalik din sa saya. Pag maski sa ang sulok kang pumunta dito sa US, parang lalong maraming magawa. So hanapin niyo yung video ko nung 2023 last year na kung okay pa rin pa mag-nursing doon, mag-nursing kahit 2023 na. So I would say ngayon ganun pa rin, mas lalong okay pa, mas lalong okay. So of course, una, bakit nursing ang pinili kong profession? Actually hirap nga akong gustuin talaga ang nursing kasi hindi ko naman talaga siya gusto noon. Ikaw, gusto niya talaga. Diba? Kasi gusto ko mag-nursing kasi gusto kong tumulong sa society. Gusto kong tulungan ng mga may sakit. Makatulong. Ako ginamit ko lang yung linya na yun para makapasok ng nursing. Ay, comment kayo kung sino rin yung may ganong may mga ganyong linya. Uy, ako totoo yun. Totoo sa kanya. Sorry na. Kasi mabait ako. Wow! Actually guys, ang lang naman tawag dito, ano ba to? Majority wins lang naman, yung mga barkada ko nun nursing din ang gustong pasukin. So sabi ko, sige, lang naman maiwan ako dito na gusto ko sana sa computer, sana gusto ko mag comsci or IT, yung mga noon, ganun. Tapos yung during sa yung sa college days sa nursing, makulay po ang buhay ko nung college. Nagna-nursing ako noon kasi dumating yung point na talagang pinaglaban ko talaga kay mama at kay daddy na ayoko talaga ng nursing, kaya drenap. Ang dami kong mga subject na drenap na, pati anatomy. Naging 5 taon ako sa college noon. Actually 2008 sana ako gagraduate, pero naging 2009 na. Pero bakit ko ba siya tinuloy? Ba't ko ba tinuloy? Kasi nawalan naman ako kay mama at kay daddy kasi of course hindi naman din mura ang pagpapaaral, di ba? Tapos madidismaya lang din sila kung hindi naman din yung
hindi mangyayaring gusto nila. Nung pa second year na ako, sabi ko sige na nga, tapusin ko na nga tong nursing. And then sabi nila mama, sige basta tapusin mo lang to. Then after na ito, ikaw na bahala kung ano gusto mong gawin. Gusto lang namin tapos ka ng nursing. Para kasi ang nangyari, naging na predetermine na nila yung gusto nilang mangyari sa akin noon. Dahil karamihan kasi ng kamag-anak namin nandito sa States eh. Nurse sila dito. Tapos binibida nila yung buhay ng mga kamag-anak namin, yung mga nurse yung ganito, yung kuya mo, yung ate mo, yung pinsan mo, ganito. Nakabili ng bahay, nakabili ng magandang sasakyan. Mga parang kasi ideal kasi, no, 'di ba, sa isang Pilipino na pumunta doon yung yung buhay, yung pamumuhay, no, sa ganun, yung maging independent living ka, maayos ang tirahan mo, may sasakyan ka, may ma-provide ka na comfort para sa family mo. I mean, yun kasi yun. So ang Amerika, nakikita nilang ganun para magkaroon kami ng ganung buhay. So kaya pinush nilang na Amerika ang or nursing, tapos pumunta ng Amerika. Hindi lang naman ako yun eh. Dami naman marami naman ganun noon eh. Talagang nagsiship pa nga ng course, diba, makapag nursing yung pupuntang Amerika. Ayan. Tapos of course, ang dami rin nangyari, no, after ko graduate ng nursing. Sabi ko ayoko na, parang gusto ko magliwaliw eh. Mano ako nun talaga, parang ayoko talaga ng nursing nun. Naungopi lang ako nun, mga 3 beses po akong nag-take ng NLE. Ayan. Yung first and second ko, nag-review center ako. Nung pangatlo ko, hindi na ako nag-review center, pumasa pa. Nakita mo, Bebo, spring na. Uy, guys, spring na, nakikita nyo. May mga na. Picturean ko nga. May mga dandelions. First and second attempt ko na mag-NCLEX, mag local board lang dati nun. Hindi naman ako seryoso, no, kasi kasama ko lang yung mga barkada ko nagre-review. Tapos iba sa kanila, baga parang feeling ko hindi ako hindi ako makaporma sa kanila kasi sobrang talino nila. Yung simple lang ng mga topic na babagsak ko pa. Ewan ko ba kung bakit ganun ako. Tapos parang ang taas din ng anxiety ko kapag talaga nag-e-exam. So parang nag-overthink talaga ako. Yung mga tipong parang alam ko na ito na yung sagot, pero parang it makes sense din itong second na sagot. Isa lang naman ang tamang sagot, diba? So ganun yung ko. Ganun yung level ng anxiety ko. And then nung yung pangatlo ko na, sabi ng barkada ko nun, Marv, sige na, last try, para may kasama lang ako mag local boards. So sabi ko sige na nga. Hindi na ako nag-review noon, pero nasa na ako noon, nagme-medical transcription ako dati noon. So sabi ko, bumagsak man ako dito or pumasa, parang hindi ko na rin naman na gusto maging nurse. Ayoko na rin naman mag-hospital na. Parang okay na ako sa trabaho na meron ako ngayon. Pero pumasa pa ako, hindi na ako nag-review. Sabi ko, sige, sagot-sagot, stock knowledge na lang. Medyo hindi naman naging stagnant to. Parang umalis din ako sa medical transcription, tapos naging nurse din ako diyan sa sa Bureau of Quarantine sa sa airport. And then sa parang almost 2 years din ako diyan kasi parang paulit-ulit na rin naman na yung para sa akin yung buhay doon. And parang wala ring growth kasi ang hirap nun job order lang kami dati nun ang hirap magkaroon ng pwesto sa government, sa DOH. And then si daddy, pinilit ako talaga na sabi niya, balik ka na kaya sa hospital, tapos antayin mo, gusto mo mag-NCLEX. Basta nag-aaway kami nila daddy tsaka nila mama nun. Lagi nila akong pinipilit na mag-NCLEX para pag nag-open daw ng US, ready na ako. Sabi ko sa kanila, first of all, ayoko na mag-Amerika. Pangalawa, ayoko na rin mag-nursing. So parang dismayado na sila, tsaka natahimik na rin sila, no? Parang nagmamarunong ako sa buhay ko noon Nag-break kami. Okay lang naman pag-usapan, di ba? Tapos syempre medyo na-depress ako noon. Sabi ko doon sa barkada ko, Pards, diba dito ko sa hospital nag-work na to, pasok mo naman ako. Out of nowhere, sabi ko, pasok mo naman ako para lang mabisi lang ako. So naipasok niya ako.
sa ER. Sabi ko 8 na 8 ko yung ER. Bakit naman dyan? Ayoko dyan. Sabi ko gusto ko mag OR. Walang opening sa OR eh. Sa ER lang may pwesto pre. Sabi ko sige na nga. Sabi nga, turuan nyo naman ako, diba? 7 years akong walang practice sa hospital setting. So yung mga bata, yung mga bagong graduate, ang gagaling eh, parang mabubuli ka pa eh. Parang ano eh, parang, di ba nurse ka? Bakit di mo alam to? Parang kaya ganun yung mga bagong graduate ngayon ha? O kung sino man yung mga bagong graduate na nanonood dito, wag naman kayong ganun, no? Antayin nyo maging 30 years old kayo, kaya mararamdaman nyo rin yung naramdaman ng mga walang, mga medyo matagal na walang experience sa bedside. Ayan, balik tayo doon. Nung lumipas na yung mga barkada ko sa ER, syempre dumami ng mga kaibigan natin doon. Yun nga, lahat sila may may plano mag-abroad. Ang dami sa kanila mag Middle East, meron pang UK, merong New Zealand, meron pang ano pa ba yung mga sikat na mga destination, Australia, and lahat naman yung lahat naman ng mga country na yun. Sabi ko ayoko naman pasukin yung mga yan kasi guided kami ng ng nila daddy. Kasi yung daddy ko doctor siya sa isang oil rig company. Bata pa ako, andun na siya. Laging napupunta siya dun sa sa Middle East na offshore. And then sabi niya sa akin, gusto ko sa white country ka kasi basta wag ka dito sa Middle East. So tinake ko yung advice na yun. Yung sabi ni daddy, ayoko yung yung magiging buhay mo dito sa Middle East eh. Well, kung may mga nanonood man na ipagtatanggol nila yung buhay nila sa Middle East, so sorry to say kasi wala akong masabi eh. Basta sabi ng daddy ko, wag ko daw pasukin yun. So sabi ko okay. And then yun nga, out of peer pressure sa mga kaibigan ko sa ER na lahat sila may papuntang Canada, UK, Saudi, Dubai, New Zealand. Ako na lang yata wala. So may katrabaho ko doon, sabi niya, Marv, ikaw may bala ka ba mag-abroad? Sabi ko, oo. Pero totoo parang wala. Parang wala akong plano sa buhay ko noon. Sabi niya, sa anong gusto mo pasukin? Tapos sabi ko na lang din, dahil nagre-review pa ako, tsaka hindi ko pa alam kung saan eh. Okay. Tapos sabi ko na lang sarili ko, ayoko naman pasukin lahat ng mga bansa na gusto nilang pasukin, no? Parang nakita ko na rin naman kasi na ang Amerika, bakit di ko na lang din subukan mag-Amerika? At saka hindi naman prerequisite ang mag-Saudi ka or mag-Middle East ka or saan man, kung mag-UK ka para mag-Amerika. Baga parang perfect na stepping stone lang sila kasi may edge ka dahil naranasan mo na sa yung naranasan mo na yung ma-homesick, 'di ba? Marunong ka na mag-adjust sa ibang culture. Karamihan naman ng mga Pilipino noon hindi naman nag-uumpisa sa ibang country bago mag-state. Sabi ko sige, applyan ko na ng Amerika. Mag-aantayin ko na lang. Yun nga, magpa-practice na lang ako ng nursing sa Philippines habang inaantay ko yung sa Amerika. Yun, so yung American journey ko nag-umpisa talaga nung parang nalihis-lihis talaga ako hanggang sa bumalik ako mag-bedside, mga ganyan. Tapos napunta pa ako sa pinaka-ayokong unit, which is ER. Hanggang ngayon ER pa rin ako. Ayun, yun naman ang yun ang journey ko. So sigurado ko na nasagot na rin dun yung question na bakit Amerika ang gusto mong pasukin. Kasi siguro lang din, andito mga relatives namin, nakita ko na rin dito, and ayoko rin naman pasukin yung mga na-mention na mga ibang country na pwedeng mag-nursing, mag-nursing. So ayun. At saka nung namamasyal pa lang kami dito sa Amerika, nung tourist visa pa lang kami, nakita ko na kasi ang ganda-ganda dito eh. Parang nasa pelikula lang, ng mga movies lang. So parang naisip ko, ang ganda naman dito na lang ako, sobrang ganda. So may nagpipicture. So
may mga nagtatanong din na may edad na daw sila, 40 and up. Tapos tinatanong nila kung okay pa kaya mag-nursing, okay pa kaya mag-Amerika. As long as feeling nyo kaya nyo pa mag-work, okay pa rin. Nasa desire ng tao yun pero dito sa Amerika, respetuhin nila yung edad mo dito Marami rin ako mga katrabaho na bagong graduate pero mga edad nila mga 47, mga ganun. Okay pa rin Actually, mas maingat nga silang nurses teka, balik natin sa'yo. Madam, ma-interview lang po. Bakit po nursing ang gusto niyong noon? Kwento mo naman yung nursing mo noon. Bakit? Gusto ko nga makatulong. Okay. Sige, kwento mo naman. Na-inspire lang ako dun sa auntie ko na nurse sa Jersey. Kasi lagi siyang tumutulong sa amin, sa family namin, sa mga relatives. Tapos lagi siyang may pinapadala na balikbayan box. Tapos di ba nung college tayo meron yung parang nung high school, before ka mag-college meron kang iti-take na exam para malaman mo kung saan ka mag-fit na career. Tapos parang sa akin ang result niya is yung more on social work. So 'di ba somehow ang nursing naman din yun, parang social work din siya. So yun. So bakit bakit United States ang gusto mong country na pasukin para mag-work ka bilang parang nurse? Ikaw kasi nandito yung mga relatives namin sa father's side, yung mga auntie ko, uncle, mga pinsan, nandito sila. So ayun, kaya ito na yung pinili ko. So more on parang kung nasan yung mga relatives, mga family, doon ka na rin kasi syempre hindi ko rin naisip na mag New Zealand or Australia or Canada kasi wala naman kaming relatives doon. Tapos sa Middle East, di ba makakarinig ka sa mga sa parents mo, nakakatakot doon, huwag ka doon. Hindi ko naman narinig sa kanila yun. Pero parang ako, ganun yung impression ko rin sa Middle East. Actually guys, don't get us wrong, believe din ako sa mga nagme-Middle East despite na ang daming mga horror stories na sa Middle East. So syempre, diba, kasalanan to wag na natin i-sugarcoat. Kasalanan to ng government natin kasi mahal mag-aral ng nursing hindi nga namin maibalik kung yung pinapaaral ng pinapaaral para maging nurse ka. Kung sa nurse ka lang, kung sa Pilipinas ka lang magna-nursing hindi mo na mababawi yun. Hindi mo na yun dahil alam niyo yun, yung ewan ko ba, ang hirap din magsalita. Di ba nung isang araw kasi kausap natin sila Emma, sabi niya siguro ang sarap siguro kung yung setup sa Philippines ganito, like yung mga equipment, yung hospital, yung mga supplies, tapos puro kayo Pinoy. In short, nasa Philippines ka, dalhin mo lang yung hospital dito sa Philippines plus yung sweldo kung ganun din kataas, ang saya siguro. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Posible pa kaya maging ganun ang Pilipinas? Nagpapasahod sila para sa mga nurses na sabihin natin paano ba? Realistically speaking, sabihin natin ang range from sasahuran kayo ng 60,000 to 100,000 per month pesos. Parang realistic yun. Pero alam nyo, actually parang sabihin natin sahod ka ng 30,000, diba ganun na ba ang mga sahod ng nurse natin sa Philippines? 30 to 40,000 yung starting bedside. Feeling ko government hospital yun, yung ganung sahod. Makakabuhay ba yun? Ba yun? Yung 30 to 40,000 is kaya ba yun? Kaya bang bumuhay yun ng family of may isang anak, tapos sabihin natin dalawang anak, diba ideal? Oo. Feeling ko hindi Paano pa noon yung mga year 2000 from 6 to 2014? Magkano sahod ng nurses noon? Wala.
ano lang eh, stipend lang eh. Bibigyan ka na pang merienda, ikaw pa magbabayad para makapasok ka sa hospital. Paano na yun, no? Actually, hindi ka magkaroon ng credit card, hindi ka pa makakapag-loan ng kotse dahil nurse ka lang sa atin sa Pilipinas. Huwag na natin i-sugarcoat. Kung may nakikinig man dyan na taga-government, no? Excuse me lang po, excuse me. Totoo po to. Totoo talaga to. Pero ako naiisip ko lang, sabihin natin, taasan nila ang sahod ng nurses, private man or government, sabihin natin 70,000 and up, baka wala nang libreng pagamot ang sa Pilipinas eh. Feeling ko ganun na nangyayari. Ano lang naman, nagrarant lang ako. Kasi syempre of course, hindi mo pa, parang ako hindi ko iiwan ng Pilipinas eh kung yung profession na meron kami nakakabuhay naman at makakapag-ipon ka para sa future ng family mo. Pero parang wala eh. Ang mangyayari, iiwan mo na yung nursing eh, para sa ibang field. So yun, thank you guys for listening. May cling lang naman to, pero feeling ko mahaba na. Pero paano kaya kung wala kang kamag-anak dito sa US, ano kayang bansang pinili mo? Ako parang feeling ko mag-iiba na lang ako ng profession. Hindi na. Kasi ako in the first place, ayoko naman talaga mag-nursing eh. Feeling ko rin nasa ibang profession. Kung wala kaming relatives dito. Baka sa Pilipinas pa rin daw. Oo, sa Philippines. Tapos iba yung work. Yeah. So yun guys, yun lang naman. What's up guys? Dilim. So, kain tayo sa Ichiban. Ito, mga bento box, mga ganun. So, let's go. Tayo ko lang si Nika. Ganito lang naman kami mag-day off mo. Minsan kumakain, minsan sa bahay lang. Pero most of the time, minamaximize namin yung oras namin sa labas. Kasi, of course, gusto na naman namin maging makabuluhan yung day off. Pag sa bahay lang kasi minsan parang sayang kasi na naubos yung oras sa bahay. Alright, we're here sa University Boulevard dito sa malapit sa University of Alabama. Yun, kain kami ng Ichiban. Ichiran sana sasabihin ko eh, walang Ichiran. Doon na lang tayo. Hey guys, sobrang high-tech dito sa Ichiban. Kasi parang may robot sila dito na nagsaserve. Wala talagang life that I choose.